Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako si Liza Masa, 9 na taon na kongresista mula 2001 hanggang 2010. Una bilang representante ng bayan muna at pagkatapos ng Gabriela Women's Party. Ako po ay nagsulong sa Kongreso ng Breakthrough Legislation on Women, kasama na yung Magna Carta of Women at saka yung Anti-Violence Against Women and Children Act. Ang isa pa po, nauna kong naipasa na inilikha na batas ay yung Anti-Trafficking in Persons Act na siya ngayong ginagamit para kasuhan si Alice Go at saka si Kibuloy. Ang gusto ko pong bigyang pansin pag ako po ay nahalal sa Senado ay yung independent foreign policy. Ngayon po lahat aligaga tayo dahil nandyan na lumalawak yung gera sa Middle East. At ang international community, ganun din sinasabi, magkakaroon na ba ng World War III? Tingin ko po ang Pilipinas ay dapat maging zone of peace and neutrality. Hindi po dapat tayo kaladkarin sa giyera sapagkat ngayon po itong siyam at mahigit pa na EDCA sites na itanayo ng US sa pakikipagsabwatan ng executive sa ilalim ng mga presidente natin ay nagtayo ng mga sites na ito at ngayon ay tayo kinakaladkad sa giyera. Ganon din po, merong mga military installations ang China sa West Philippine Sea. Ito pong mga military facilities ng US at ganon din ng China, dapat yan lahat ay matanggal. Kaya't ang isa po na isusulong ko sa Senado, unang-una ay ang pag-propose ng isang concurrent resolution para mag-withdraw tayo sa mga unequal treaties katulad ng VFA, ng EDCA at saka ng Mutual Defense Treaty. Kailangan po natin itaguyod ang kapayapaan internationally, kailangan natin pong itaguyod ang diplomacy, lalong-lalo na ang ating ding mga kababayan na OFW ang maapektuhan, no? Dahil nasa labas sila ng bansa. At tayo rin, yung security ng mga Pilipino ang dapat inuuna natin. Dapat isang makabayang polisiya na panlabas ang atin pong ini-implement sa ating bansa. Maraming salamat. Salamat po, Ma'am Liza. Okay, tanong po sa media. Tristan? Hi ma'am, good morning po. Good morning po. Ma'am, just a follow-up on what you've said on the withdrawal sa mga treaty, VFA, and as we all know, marami po tayong wino-work out na mga VFA agreements with other countries. Yeah. Siguro po, ang narrative po kasi is kailangan natin itong mga security engagement given that we are facing a bigger threat like sa South China Sea, sa West Philippine Sea. Kailangan po natin na makakampi since yung defense posture natin ay hindi pa po ganun katindi. So anong alternative po ang nakikita nyo kung wala tayong mga ganitong security engagements? How do we deal with the growing threats sa region? Kung wala po itong mga military bases na ito, lalo na ng Estados Unidos, ngayon meron na tayong, nandiyan na po yung mga missiles nila, di ba? At saka yung mga war armaments naka-imbak dito sa ating kapuluan. And actually, they are magnets. No? Nagiging at risk ang Pilipinas, nagiging at risk ang security ng bawat Pilipino dahil magnet sila ng attack. No? Ngayon, if we are neutral, like for example, ang Vietnam, why don't we follow them? Hindi po sila nag-aalaw ng military bases sa kanilang kalupaan, no? Sa kanilang soil. So dapat the new nations should really stand independent. Malit ka man o malaki, dapat independent ka. And you should not follow these big powers, no? Who are there waging war for their own interest, not the interest of the ordinary Filipino people. So ito po ang new perspective na gusto kong to bring to the table, no? To bring to the Senate, na wag tayong makulong sa perspektiba na we just have to depend on these big powers, no? We have to stand, no? With our own voice, and of course, yung pagiging makabayan natin, love of country, at saka love of every Filipino who will be threatened by this war, not to our own liking. Wala po tayong ganansya sa giyera na yan. So ito po mga facilities na ito, sa palagay ko, sa halip na makapag-secure sa atin, lalo po tayong maging insecure. Sapagkat magnets po yan for attack. And at the same time, dinadala po tayo sa giyera. These agreements
no, are for the benefit of the United States and other big powers, not our benefit, because this, our country, di po ba, ay ginagawang lunsaran sa giyera, and we've seen that in the past. No? Para po sa akin din na nagtatanggol at nagtataguyod ng mga kapatan ng kababaihan, nakita po natin kung papaano, nung nandito yung mga US bases, yung dalawa sa pinakamalaking US bases outside of US territory, kung papaano lumaganap ang prostitution dyan, yung violence against women, yung Amerasian children that were abandoned, no? Tapos yung waste noong US bases, and the threat, no, of nuclear accidents, nandiyan din. Because we know na yung mga sandata nila ay, at saka mga submarino, no, ay powered by nuclear arms, no. Kaya napaka-dangerous. This is a very dangerous policy. If we pursue the same policy in the context of the war that is very much, present already in many flashpoints, no? Halimbawa doon sa Europe, of course sa West Philippine Sea, at saka sa Taiwan, sa South China Sea, and dito sa Middle East. Kaya ibahin natin ang perspektiba natin. Tumayo tayo bilang isang bansang Pilipino at yung ating policy sa panlabas dapat makabayan. Next, Kadante, UNTV. Ma'am, good morning po. Good morning Ma'am, po. nakita din po namin kayo mga lumalabas sa lansangan. Gusto po niyong magawa ng paraan para makalaya yung mga political prisoners. Ano po yung gagawin niyo kung sakasakali pong kayo po'y makarating sa Senado na hakbang po hinggil dito para hindi naman kayo sa parang parliamentary pagdating sa lansangan, kundi doon na talaga sa Senate? Opo. So marami po, ngayon po, nakita natin ang trend na talagang wine-weaponize yung batas, like the anti-terror law, para magkaroon ng mga arrest. Ang marami, illegal arrest. No? At yan po ay unang-una, dapat talaga ibasura, no? Yung anti-terror law. And all the other repressive measures. No? At kaugnay po naman doon sa mga political detainees, talaga pong kailangan nating, kailangan din po magkaroon ng mas mabibigat na parusa. Doon sa nagkasabwat sa paggagawa ng mga gawa-gawang kaso. Kaya po naaresto yung mga yung mga aktivista kasi maraming gawa-gawang kaso. So hindi na po natin dapat payagan yan, dapat parusahan yung mga involved doon sa paggagawa ng mga fabricated cases. Isang quick lang po. Ma'am, ano po yung stand ninyo sa ICC? Kasi nag-withdraw po tayo 2019, if I'm not mistaken. Ano po yung pananaw niyo po regarding sa issue na po na ito po? Thank you. Sa tingin ko po, pwede naman po tayong bumalik, no? In order to be present in the community of nations. Yung gusto kasi layunin kasi ng ICC ay mapanagot yung mga gumagawa ng heinous crimes. So I think it will be worthwhile if we rejoin the ICC in order for us to also signify our commitment to be in the community of nations wherein we view such heinous crimes as really punishable. Lalo na kung hindi na paparusahan dahil doon sa limitasyon at konkretong sitwasyon sa iba't ibang mga bansa. But the international community can bring these perpetrators to justice. Okay. Next po. Pakibanggit lang ng pangalan at ng media organization. Pakipasa po ng microphone. Hello po, John po from ABS-CBN News. Appointee po kayo before ni President Duterte. Apo. And obviously, in-expect po natin na lalabas siya sa campaign. And ngayon po, paano niyo po i-address yun? Opo. Kung matatandaan nyo, nung panahon po ng 2016, no, na umupo si Duterte, napakarami niyang sinabi,
di ba? From the maybe most absurd that we already know now, like sabihin niyang socialist siya and everything. So nakita natin na lahat ng mga sinabi rin niya ay hindi lang napako, kundi kabaliktaran ng kung ano. So, anyway, we all know that. Pero, nandun po yung hamon. That at that time, I feel that I have to take. And that is to continue my service, no? Dahil ang akin pong pinag-appointan sa akin ay yung National Anti-Poverty Commission. At alam ko po na ito talaga ang malaking problema ng ating bansa. At gusto ko makakontribute kasi anywhere talagang gusto natin makakontribute, no? So, yun po ang aking naging decision at that time. But then, of course, I'll go straight and hit the where you want to go. Ano ba nangyari nung nandun ako? So, ang pwede ko pong masabi nung nandun ako, napakarami, of course, na hindi ako sumasang-ayon sa mga patakaran ni Presidente. And I can say that. I've always been very open to that. If you review the history of my statements, ako po ay nagkaroon ng statement against EJK at nagsulong po tayo ng anti-poverty policy na hindi po nakabase doon sa neoliberal policy, which I think is my legacy. No? I think I was the only one who was anti-neolib in the government at that time. Maraming Thank you salamat po. Ma'am Lisa. Ma'am Lisa, opo. Thank you, Ma'am Lisa Maza.